what is up? Welcome back to my channel. Today's video, as you can see from the title down below, it is going to be my Daiso makeup review. I have everything in this paper bag right here. Medyo matagal na nga ito dito sa aming bahay, no, mga ilang months na rin. Pero, yun, I don't know. Siguro hindi na ako excited. I don't know. Actually, excited ako. Super excited ako sa pamimili ng mga Daiso makeup. Pero when it comes to trying them out, parang hindi ako ganun ka-excited. I don't know why. Pero, gagawin na natin siya ngayon. And I will be using my new mirror. Hindi ito nabili sa Daiso, pero parang Daiso na rin. Pwede na rin. I got it from Japan Home Center. Cute. Parang Beauty and the Beast-esque lang. Okay. So, gusto niyo bang malaman muna yung mga nakuha ko from Daiso? Or let's just get it on. Actually, ginawan ko naman to ng haul. Separate visits ko siya nabili sa Daiso. So, siguro let's just move on, no? Hindi na ako gagawa ng haul. Alright, I'm ripping it. Ripping the paper thing. Lalagay ko sila dito para mas madaling ma-access. It's kind of dusty, no? Nag-accumulate na siya ng dust. Sa tagal ba naman niya dito? Right, paper bag is empty. And andito na nga sila lahat. Kasama pa yung resibo niya. Ang dami-daming makeup. Kaloka. Nakalimutan ko na yung mga pinamili ko. Sandali nga. So, siguro sa face products muna tayo magsimula. Ang dami-dami kong products, you guys. By the way, yung mga beauty products from Daiso or mga makeup from Daiso are only 88 pesos each, so very affordable. And the sponge that I'm going to use is from Daiso as well. 88 pesos lang din to, pero it's their old version na mas gusto ko. Yung new version, okay naman, ginagamit ko pa rin, pero hindi siya ganun kaganda. Parang hindi siya ganun ka-squishy as this one, pero okay pa rin for the price. Okay pa rin. Okay, enough chit-chat. Let's move on. First product we are going to try today is the Daiso, no, hindi Daiso ang brand niya. Ano ba ang brand nito? Walang brand. Shinshin. Basta. Ayan, Japanese BB face cream daw siya. Natural beige yung kinuha ko na color. Ayan, konti lang shades doon, parang dalawa or tatlo lang. Isang super puting-puti, tapos ito, tapos isang medyo naitim sa akin. Sabi dito, made in Korea daw siya. Essence Daytime Care Makeup Base Foundation combined in one multifunction cream. Aloe vera extract is combined. It gives moisture to the skin. It helps keep your skin moist with the shea butter components. It is applied smoothly and moistly. Okay. Tapos, it contains 40 grams of product or approximately 1.4 fluid ounces. Okay, so essence daw siya. Meron na siyang essence, makeup base, daytime care, and foundation na rin daw siya. We'll see about that. Actually, I've seen a few reviews para sa BB face cream na ito, and it doesn't have that much coverage, so I'll probably need to use a different foundation later on. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo how it looks like on my skin. So siguro, kung hindi ganun kaganda yung coverage nito, because as you can see, I have a lot of redness and I'm breaking out again. 1, 2, 3, 4. Asan pa yan? Nawala na dito, nag-flatten na. I have 4 major breakouts right now, so I need some coverage. Shake muna natin siya. Medyo liquidy yung sound niya from the tube. I don't know if you can hear that. Pero maganda yung kanyang packaging, gold. Tapos nasa squeezy tube packaging and malaki pa siya. Open natin siya, and meron siyang seal dyan, if you can see, which is good. Hygienic naman siya, ng bonggang-bongga, kasi may seal talaga. Gagamit ako ng sponge. Ooh! Ang puti. Ang lamig-lamig naman nito sa skin. By the way, pasensya na kung meron kayong naririnig na maingay, kasi umuulan sa labas. Apply ko muna siya on the right side of my face, and tignan natin kung kamusta naman yung coverage niya. Para lang siyang wala, no? Parang nawala lang siya sa aking skin. Nag-leave lang siya ng maputing kulay. Yellow undertone pala siya, oh. That's good. Marami yung nagamit ko. As you can see, naubos na yung ilagay ko sa aking kamay. And half pa lang yun ng aking face. Ayan, there we go. That is half of my face with the BB cream. Isang layer lang. Try natin mag-add pa ng isang layer. Let's see kung madadagdagan yung kanyang coverage. Medyo marami yung nakuha ko. Kasi ang dali lang niyang mawala. Kaya medyo napaparami yung nalalagay ko. Let's see what you got, Daiso.
Let's see what you got. Meron ba akong concealer? Wala akong concealer, guys. Wala akong nakitang concealer doon. So, I'm gonna use a different concealer today as well pala. Hindi pala Daiso yung concealer ko today. Ang lakas ng ulan. I don't know kung naririnig niyo yung ulan. Pero ilalagay ko rin siya underneath my eyes as a makeup base for the concealer. In fairness, okay naman siya you guys, oh. Kung for everyday use, I think okay lang siya. Coverage is actually not that bad. Bad! Nangyari sa aking voice. In fairness you guys, nagustuhan ko naman yung itsura niya sa aking face. Pretty light coverage, pero na-balance out niya naman yung aking skin tone. Pero of course, hindi niya na-conceal yung aking redness at all. Kasi nga, very light coverage lang siya. Pero it doesn't look bad. Hindi siya kagaya dun sa ibang BB cream na from Korea or mga Japan na super luminous tignan, tapos medyo masagwa tignan sa face natin mga Pilipino kasi nga init-init dito sa Pilipinas, tapos super luminous ang face. Pero ito, it looks nice. It has a natural finish, parang satin finish, and I like it. Nag-agree ang aking cellphone. I like it! Okay, I'm gonna apply it on the rest of my face. Okay, I had to turn on my AC kasi medyo pinagpapawisan na ako. No, I don't know if it's the foundation. Pero dito na side, ina-apply ko siya, tapos medyo pinagpapawisan ako. Hindi gano'n na-absorb yung foundation sa aking face. So, pinandal ko yung AC. Alrighty guys, so here is a closer look sa aking skin. As you can see, ito yung kaka-apply ko pa lang, so medyo basa pa siya. Pero ito yung kanina, and nag-set na siya. Pero medyo sticky pa rin siya ng konti. Very, very light lang naman. Hindi siya mainit sa face. Mainit lang taga ngayon kasi umulan. So, ayan. Maganda siya. I like it. I like it a lot. Para sa mga natural days lang. Bangga. I like the finish aking skin. So, ngayon, maglalagay ako ng foundation. Siguro yung ilalagay ko na foundation is yung hindi long-lasting sa akin para matry natin kung maganda pa talaga to as a makeup base. And maglalagay din ako ng concealer and I'll be right back. Okay guys, so I finished my foundation and my concealer. For foundation, I just used my Maybelline Dream Satin Skin Air Whipped Liquid Foundation. And for the concealer, I used my Maybelline Fit Me Concealer in 15 Fair. Both of these are not really long-lasting for me. Like, madali lang sila magmula sa aking skin. So, let's see if the makeup base will help. And this powder, let's see if it will help. This one is the Silk Touch Elfar Cosme Series foundation. Ooh, foundation powder pala to. Bongga. Bongacious. I got one in the shade Beige 10. I think this is the lightest shade that they have. Parang medyo dark siya sa pan. Yung nababasa ko lang dito sa likod is that it is made in China, contains 12 grams of the product. Meron ba tong puff? Sabi niya, take the puff daw. Ganito lang yung packaging niya. Very simple, as you can see. Tapos sa likod, ayan siya. Wala naman siyang puff, sabi, take the puff, pero wala siyang puff na kasama. And I do see here na meron siyang mga glitters, as you can see. I don't know if the camera will pick it up. Pero meron siyang glitter sa pan, and I already swatched it. Medyo matigas siya na powder. Hindi siya smooth. It does feel finely milled, pero hindi siya smooth to the touch. So, since wala siyang puff na kasama, I'm just going to use the same sponge na ginamit natin for our foundation and concealer. Set natin ang ating eyelid. Kasi nalagyan ko rin yan ng concealer kanina to serve as our makeup base, eyeshadow base. Kasi walang eyeshadow base doon sa sa Daiso. Okay. Okay naman yung kulay niya, guys. Hindi naman siya dark. Para sa akin, medyo OA lang talaga ako. Or medyo feeler lang siguro ako na maputi ako na. Ayan, tanggalin natin ang crease. So far, okay naman yung pick up ng sponge ng powder. Bongga. Bongga naman pala siya. Okay, and then I'm going to apply this on the rest of my face. So, para magbe-bake na rin tayo, di ba? There we go. Na-apply ko na yung powder on this side of my face. And, as you can see, it kind of minimized my pores, di ba? I like it. Gusto ko yung nagawa niya para sa aking skin. Nag-add siya ng konting coverage lang naman. Kasi nga powder foundation daw siya. Pero hindi siya yung nakaka-full coverage talaga. And it instantly mattified my face. Like, tignan nyo dito. Medyo meron pang konting sheen yung aking face. Wala pa itong powder. And dito,
Bongga naman siya. Okay, I want to try using a brush para i-apply itong powder. Pat ko lang yung powder brush on my skin. Wala naman masyadong difference. Same lang yung finish nila using the sponge and using the brush. Okay, so nagustuhan ko naman yung powder so far. Next, we will contour. Nakita ko ito dun sa Daiso, pero pang nose contour lang siya. Pero I think I can use it sa aking face din. Kasi may drawing din naman dito na merong face. As you can see, merong illustration na pwede mo siyang gamitin sa iyong face. So that's what I'm going to do. This one is the Elfar Nose Shadow. Whisk the dark color across your cheekbones and chin while dusting the white powder over your T-zone, the area under your eyes, and your cheekbones. Made in Taiwan, and it contains 5 grams of the product. Isang shade lang meron dun, so yon lang. Ganito lang siya. It's so small, as you can see. Meron na siyang contour at saka highlight daw. Tapos sa likod, ganyan lang siya. Alright, siguro iswatch ko muna siya para matansya ko kung gaano siya ka-pigmented. Ayan. One swipe, and ganyan yung itsura niya. Medyo warm yung shade niya. Tapos yung highlight, ayan, maputi talaga siya. Swatch natin siya dito. Ayan yung kanyang swatch. Parang may nakikita akong konting glitter sa kanya, no? Kahit sa contour powder, merong glitters. Medyo natatakot ako na ilagay siya sa aking skin. Wish me luck. The brush I'm using is by Wet n Wild, by the way. This is their crease brush. Usually, yung pang-contour ko, mas cool tone dito. Kasi ito, medyo warm talaga siya, as you can see. Pero, wala tayong choice. Okay, so ayan yung itsura niya na contour ko ng aking nose. Medyo warm talaga siya. I-soften natin siya ng konti. And kukunin ko yung light shade, yung puti. And ilalagay ko siya sa aking nose. Sa center lang ng nose. Ooh, has a nice sheen to it. Talagang maputi siya, guys. Like, white. It's freaking white. Woo! That highlight though. Okay, so itong highlighter na ito, maganda siya kasi hindi niya na-accentuate yung aking pore sa ilong. Which, you know, I have big pores sa aking ilong. And every time nag-highlight ako dyan, which is the reason why hindi na ako masyado nag-highlight sa aking ilong, na-obvious talaga yung aking, na-accentuate talaga yung aking pores. Pero with this one, hindi niya nagawa yun. I like that. Pasado ka sa akin. Ayan. Medyo nasobrahan. So, nagustuhan ko siya. And then, I'm going to use this one on my cheeks as well. Tignan natin kung okay naman siya, di ba? Ooh. So far, good naman yung pigmentation nito. And, smooth naman siya in fairness. Madali lang din siyang kumapit sa brush, which is good. Hindi siya over yung pigment. So, okay siya for beginners or for people who don't have a light hand when it comes to contour. Which, that's me. So, okay siya para sa akin. Yun nga lang, medyo warm yung kanyang shade. So, hinay-hinay lang. Then, I'm also going to apply this on the temples and on the forehead as well. Okay naman siya pag-blend. Super easy to work with naman tong contour powder na ito. Which I like. Like that. Yeah. Ayan. So far, okay naman siya para sa aking cheeks, you guys, and for the temples and forehead. Kaya lang, para sa nose, medyo warm lang talaga siya. So, siguro hindi ko siya gagamitin sa nose next time. Pang dito lang siguro yung pang bronzer lang. Tapos, maglalagay na rin ako dito sa jawline para pantay. Yan ang ating face using the bronzer. Hindi ko gagamitin yung highlight kasi I have a different one right here. And it's this one. Ayan. This is the Seductive Cheek and Highlight in the shade Rose. Anong brand niya? Wala siyang brand. Ang cute-cute ang mga packaging sa Daiso, no? Ayan, meron siyang angel na ganap. This was made in Taiwan. Tapos, it contains 5.5 grams of product. Ang cool sa Daiso kasi meron silang mga tips o kung paano i-apply. Like, tignan nyo dito. Kung saan daw ilalagay yung blush. Tapos, kung saan ilalagay yung highlight. Bongga. Bongga din si Daiso. Talagang considerate siya sa mga babae, diba? So far, nagustuhan ko naman silang lahat. Wala pa akong hindi nagustuhan, which is good.
And ganito yung packaging ng blush and highlight. Cute naman yung packaging niya. And, oh, sa likod, ganito lang siya. Very, very simple. Ayan. Open natin siya. Oops! Meron siya kasama na brush. Nahulog! Where's the brush? Nawala yung brush. Pero yung brush, super liit. So, hindi ko siya maabot ngayon. Pero ayan. Gusto ko yung kulay ng blush. Maraming shade nito. I think meron silang dalawang shades nito. Isang medyo mas mapula dito. Tapos, ito, yung medyo rosy, peachy tone. So, ito yung kinuha ko. Kumuha ako ng konting blush. Tapos, yung excess. I-feel ko muna pala. Okay. Hindi siya smooth to the touch. Tapos, medyo matigas siya, no? Matigas siya sa pan. Tignan natin how it looks like on the skin. Ooh! Ang ganda ng kulay niya. Okay naman pala yung pick up niya with the brush. And okay naman yung kanyang pigment sa aking skin. Wala, nagustuhan ko siya. Ang ganda naman ng kulay na ito. Parang peachy pink na color pero mas peach siya. Perfect for everyday. Why didn't I film this video sooner? Ang dami palang magagandang makeup sa Daiso. I just let the product sit on my vanity for such a long time. Buti na lang hindi pa sila nang load sa akin, no? So pretty, so pretty. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Super ganda ng blush. I approve. 5 out of 5. Love it. Very blendable. Tapos, easy lang pick up sa brush. Hindi mo siya kailangan dututin ng ganyan. Kagaya ng ibang mga mumurahin na makeup. Like it. Sobra na naman tayo sa blush, pero ganyan talaga. Ganyan talaga ang life ni Filipina. Ang ganda. I can't stop, but I have to stop. Okay, I closed it na. Pero gagamitin muna natin yung highlighter dito. Swatch muna natin siya. Tignan natin kung anong klase ba siya na highlighter. Ooh! Ang puti niya na highlight, you guys. Bakit ganito yung mga highlights sa Daiso? Tapos, para lang siyang powder na may satin finish sa kanya. I don't know what this will do para sa ating face. Pero, let's see. I'm using a Real Technique setting brush. Lagay natin siya dito. Wala lang siya nagawa. Parang wala lang siya. Parang may maputi lang dyan. Parang may puting powder lang ako nilagay dyan. Meron na tayong isang hindi nagustuhan, which is the highlighter dito sa Blush and Highlight Duo na ito. Pero okay lang kasi ang ganda-ganda ng blush. Anyway, okay lang yan kasi meron pa tayong isang product right here na pang-highlight. This is the Elfar Hanataka Nose Highlight Powder. Ayan siya. Ang kanyang packaging. Pretty simple. Powder of Pearl daw siya. Tapos yung kanyang shade is Pearl White. So, try natin siya. Nag-highlight na ako sa aking nose. So, hindi ko na siya magagamit sa aking nose kasi parang over na yung highlight dyan. So, it comes just in like this pot right here. Tapos, meron siyang sifter, which is good. Tanggalin natin yung seal. Ayan. Powder just went everywhere. Lagay tayo ng konti dito sa cap. Ayan. Yung color niya, parang duochrome. Kasi parang white siya na merong parang violet-violet. I don't know if the camera picked it up. Ito tayo sa other side maglagay. We gotta blend out. Okay, nag-blend out naman siya. I was scared kasi baka hindi siya mag-blend out. That's nice. That's pretty. Sa kabila naman. Fuck! Pearl white nga siya. Puting-puti. Siguro ito yung peg ng mga Hapon na pang-highlight. Yung puting-puti. Kasi nga puting-puti din yung kanilang skin tone, diba? E ngayon, parang tan na ang aking skin tone, you guys. Can you see? Can you see how tan I look right now? So far, okay naman si Hanataka powder. Medyo maputi lang talaga siya, no? I can say na maganda siya. Hindi niya na-accentuate yung aking pores. Kahit na nilagay ko siya dito na area sa aking skin. In fairness, maganda siya. Thumbs up siya for me. Pero siguro kung na-swatch ko siya dun sa store, hindi ko siya bibilhin.
wala lang. Mas gusto ko kasi yung mga ibang klase ng highlighter. Tapos maglalagay din ako dito sa aking. So my camera totally stopped recording. And ayan, nalagay ko na siya sa aking Cupid's bow. Okay naman yung highlight, as what I said earlier. Okay, medyo messy nga lang yung kanyang lalagyan. Especially kanina yung tinatry kong i-return yung excess product na nakuha ko. Medyo messy siya. Pero okay lang naman siya in fairness. Okay na okay siya. Especially for the price. Right, so we're done with the face products. And so far, nagustuhan ko naman sila. Especially yung makeup base, yung powder, and yung blush. I love them so much. And now let's move on to the eyebrows.